Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, sa araw na ito, pag-aaralan po natin ay fault finder. Paghahanap ng mapapasahan ng iyong kasalanan o pagkukulang o ng pagkakamali. Sa Genesis chapter 3, verse 11-13, ito po'y account ng pagkakasala ni Eva at Adan or Adan at Eva nung sila'y hinahanap ng Panginoon at nung natagpuan, ang sinabi ng Diyos, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay ubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa inyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay, fault finder, mo sa akin, ang na makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon sa Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi naman ng babae, dinaya ako ng has at ako'y kumain. So, naging fault finder din si Eva. So ito po isa sa pinakamatandang kasalanan na meron ang tao. So fault finder, makikita po natin sa mga disadvantages po nito, they never grow because they don't own their own mistake. And then nagiging self-absorbed and selfish po sila. And then they are not able to build a long-lasting relationship kasi things is about them. Kaya mahirap pong makisama sa taong hindi nagkakamali o umaamin ng pagkakamali. How to be not or avoid being fault finder? Number one, address your own fault. Kung ikaw may kasalanan, i-address mo sa sarili mo, ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. So that's why it's so good na po na lagi tayong nagiging honest at we take responsibility of our own action by addressing your own fault or addressing your own sin o pagkukulang. Sa Matthew chapter 7, 3 and 5, may tatlo po siyang magandang ibinibigay sa atin upang ma-reinforce po natin itong addressing your own fault. Number one is tignan natin yung sariling bakuran muna natin bago tayo mag-criticize ng ibang tao. Ang sabi sa verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing ng mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo naman napapansin ang trono na nasa iyong mata. Number 2 po, you have to evaluate or aralin, baka talagang ikaw naman ang may kasalanan. Sabi nga ng salita ng Diyos, paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong mas malaki pala yung troso o yung puwing na nasa mata mo. Kaya evaluate mo, baka ako nga ang may malaking problema. So, when you come to an evaluation, you are examining yourself. Number 3 under this is linisin natin ang ating sariling bakuran and be willing to change. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 5 pa rin sa chapter 7 ng Matthew, mapagkunwari, alisin mo muna, alisin o linisin ang sariling bakuran o alisin mo muna yung trosong nasa yung mata. Sa gayon, makakita ka ng mabuti at sa gayon, pwede ka nang magturo or mag-encourage ng iba para matanggal yung mga kainahan na meron din sila. Pero kailangan malinis muna yung sarili mong bakuran bago ka mag-criticize. Number 2 is avoid mirroring. This is about using comparison to blame others. Lagi mong kinukumpara ang sarili mo and then yung iba lagi ang may sala. Sila yung dahilan. So avoid mirroring your mistake sa ibang tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ito maganda pa rin ang sinabi sa Galatians 4:5. Chapter 6, 4:5. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Maggalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag niyang hihahambing. Hihahambing pas iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay yung kanyang sariling gawain. We are responsible of our own actions. So don't mirror yourself on others or compare yourself to others. Number 3 is let us confess our fault or confessing your fault. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapatiran ang inyong kapatid, ang inyong kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Confess your fault, ipagtapat.
Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. And we need to seek support from others. Kaya nga, ang sabi po niya, magpanaliginan tayo sa isa't isa. Amen. I hope you have learned, and let's take responsibility of our own action. Avoid being fault finder. God bless you all po.